Good evening po sa inyong lahat. Pakibati naman po ng God bless you ang katabi mo kung meron. God bless you po. God bless you. Naulanan na. Oo. At may nanonood po ba sa atin sa live? Meron po yata. May 3, 5. Good evening po sa naka-online. At sana humupa na po. Ay, bumaba na daw naman po ang baha sa Gumamela at sa Waling-Waling. Kaya medyo inuubo-ubo lang siguro ang iba dahil nabasa. Sa atin pong pagdiriwang, napakadami pong mga ipagpapasalamat tayong paalala. Ang kapistahan ni San Padre Pio, palakpakan po natin si San Padre Pio. Ang pag-alala natin, Seafarers Sunday at Migrant Sunday. Inaalala po natin ang ating mga maglalayag at ang mga migranteng Pilipino, OFW. Palakpakan po natin din sila kung nasan man sila. Yan. Sana may nanonood. At siyempre po, ngayong linggo ay ang pag-alala po natin sa ating ebanghelyo na ang paalala ay ang panawagan ng Panginoon para magsilbi sa kanyang kaharian. Isang salita lang po ang nais kong iparating sa inyo na may 3 kahulugan. At yan po ay ang salitang tungo. Yan. 3 ibig pong sabihin. Una ay tungo, pangalawa ay tungo, at pangatlo rin ay tungo. Pakiulit nga po ang salita. Tungo, tungo, tungo. Yan. Pag nahirapan ka pa sa message ng linggo ngayon, wala na po ako magagawa sa inyo. Isang salita lang po yan. Tutungo-tungo ka na siguro. Yung una pong paalala sa atin ay ang tungo, ang iyong pagpayag. Ikaw ay may tinutunguan. Ikaw ay may pinapayagan. Kapag ikaw ay papasok sa isang trabaho, kailangan ng curriculum vitae, ng iyong resume. Ipapakita mo doon ang iyong karanasan, ipapakita mo doon kung saan ka nanggaling, ipapakita doon kung karapat-dapat ka ba talaga. Naalala ko po dati ako'y magtatrabaho sa SM. Kasi kailangan po iyon. Bago ka maging pari, maranasan mo munang magtrabaho bilang blue-collar job. Tuwing gagawin po namin yung bakasyon, nag-apply po ako sa SM. Pinakita ko po ang aking ang aking resume. Pasado po sana ako, pero may isang hindi sila pinayagan. Ako po ay kalbo. Bawal pala ang kalbo sa SM. Hindi ko alam, kuya, kung bakit. No? Napaka-discriminating. No? Hindi ka pwedeng pumasok sa SM, kuya. Ako rin, hindi. At nakakatuwa po, nung ako'y na-assign sa 13th Avenue, hulaan nyo kung saan ako nagmimisa. Sa SM. Kung saan hindi ako tinanggap. Kaya, nung pagpunta ko po doon, pinaalala ko po sa kanila, bawal ang kalbo. Mga minamahal, katulad ng paalala ni San Padre Pio, sinasabi niya, ang pinakasikat doon ay, ang sinasabi niya, don't worry, pray, be calm, don't worry. Bakit? Kasi ang kailangan lang ni Padre Pio sa iyo ay ang iyong willingness. The Lord is not requiring you to be perfect. You are not. He just wants you to be willing. Kailangan lang niya ang iyong pagtungo. Kailangan niya lang ang iyong pagpayag. At may kanya-kanya po tayong pagpayag. May mga kanya-kanya tayong pinanggagalingan. Kaya dun tayo pupunta ngayon sa pangalawang mensahe ng Panginoon. Panginoon, bakit siya? Panginoon, dapat ako. Ano kayang pakiramdam ng mga naunang tumanggap nung narinig nila? Dapat mas malaki yung sa akin eh. Dapat yung sa iyo maliit lang. Yan. Oo, kanya-kanya tayo
ng pagtugon at pagtungo. Pero ayusin mo ang pakikitungo. Sabi mo sa katabi mo yan, ugali. May ugali ka. Paano ka makitungo? Masungit? Paano ka makitungo? Takot? Paano ka makitungo? Inggit? Tinignan nila yung kapwa nila katrabaho, nalimutan nila yung kasunduan nila sa tumatawag sa kanila. Ibabalik tayo sa pakikitungo mo sa kapwa, sa pakikitungo mo sa Diyos. Kasi kung nakikitungo ka sa Diyos ngayon, nang may pagpapakumbaba at tutungo-tungo ka, kaplastikan lang yan! Tapos pagharap natin sa isa't isa, tumigil ang kabutihan ng Diyos dahil sa kawalan ng mundong ito na ang nais ay akin, ako, at hindi para sa kapwa. May mga kanya-kanya tayong pagtugon. Pero ang hinahanap ng Panginoon ay ang nais niya muling balikan mo na ikaw ay nakikiisa. Kanya-kanya, pero ang parte ng pinanggagalingan mo ay ang pagpapakita mo sa kanila na ika'y tinawag sa anihan ng Panginoon. At kung ani, katulad ng set up sa ating ebanghelyo, ibig sabihin, matuto kang magpasinaya. Matuto tayong umunawa. Masasaktan ka ng mga desisyon at pananalita, pero makitungo ka ng mabuti at tama upang sa gayon, saan ka ba pupunta? Saan ka ba tutungo pa? Dahil ang ebanghelyo ay tungkol sa kaharian ng Diyos. Oo, minsan masakit at sasabihin mong parang naisahan ako. Pero sinong umisa sa iyo? Hindi ka iisahan, bagkus iimbitahan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Palakpakan mo ang patuloy pa rin na pag-iimbita sa iyo ng Panginoong Diyos. Kaya, mga minamahal, maging tunay na paalala ng kaharian ng Diyos. Tungo sa langit. Kami po ay nagbakasyon saglit ng aking mga kasama dito para ma-refresh naman po siya. Bugbog sarado na po ang ating staff. Hanggang ngayon po yata. Pero nagtungo po kami sa isang magandang lugar at meron po doon isang parang may island hopping at meron doon hindi pa po namin nararanasan kaya kami po ay nakaranas o sinubukan yung pwede kang maglakad sa ilalim ng dagat tapos may susuot po sa yung parang inodoro, kalimutan ko yung tawag, dive, walking, hindi naman diving, iba po yung parang hindi mo scuba diving, mahal po yun eh. Scuba, basta pwede kang pumunta sa ilalim ng dagat at maglalakad ka tapos kukumustahin mo sina SpongeBob tsaka sina Dory. Yun. So, susukluban ka, nakakatakot po sa umpisa kasi parang baka malunod ka, pero may nilalagay nga sa yung parang, yun nga po, mukhang ganon. At makakapaglakad ka sa ilalim ng dagat. So, ganon nga po nangyari. Isa-isa po kami.
Pero kanya-kanya po kasi may mga nasa edad na, may mga takot sa ilalim ng dagat. Ako po, hindi po ako takot. So pagdating ko po doon, lakad-lakad, kaway-kaway, picture-picture, ang tagal-tagal ko nga po doon. Ang saya-saya sa ilalim ng dagat. Pwede pala, pwede maglakad. Pero bago po kami pumunta doon, kasi isla po siya, may isla po kaming katapat, meron dong isang unggoy. Isang unggoy na nandoon, tumitingin-tingin sa amin. Tapos may isla, tapos may bato, malayo sa isla, tapos dito po kami nagda-dive. So nung umano na po kami, tuwan-tuwa kami, lumakad po kami sa ilalim ng dagat. Lumakad kami sa ilalim ng dagat. Ang saya-saya sa ilalim ng dagat. Pag-ahon po naming lahat, laking gulat namin na yung unggoy, nakatawid po siya doon sa bato na malayo na sa kanyang isla at nakaganon siya. Sabi namin, paano napunta yung unggoy doon? Kahit na may kapatid, paano napunta yung kapatid niya doon? Kaya litong-lito kami, lumangoy ba yung unggoy? Lumipad ba yung unggoy? O baka nag-scuba diving din ang unggoy? Anong nangyari sa unggoy? Pero yung unggoy, hindi siya makapag-scuba diving, pero hindi natin alam. Meron din siyang panahon. Meron din siyang patutunguhan. Kaya ng unggoy. Amen. Sabi mo sa katabi mo, unggoy. Anong kaya mong gawin? Anong kaya mong hindi gawin? Anong oras na? Wala pa rin tumatawag sa'yo? Wala pa rin? Wala pa rin pumapansin? Halika. Mapa alas 6 man yan. Alas 3. Alas 12, kahit na nag-uuwian na sila, tatawagin pa rin kita para sabihin sa iyong, hindi. May patutunguhan ka pa rin, kahit akala mo wala na, meron. Gustuhin mo. Bawiin mo at balikan mo ang pakikitungo ko sa iyo. At pupunta tayo sa pangako ng ating Ama tungo sa kaharian ng pagmamahalan. Sa misang ito, inaalala natin ang ating mga iba't ibang pangako sa Diyos, ang iyong mga tinunguan. Sa misang ito, alay rin natin ang mga hindi natin nakakasundo, ang mga hindi natin pinakitunguhan. Huwag kang malito. Sa misang ito, isa lang ang ating pupuntahan tungo sa langit, tungo kay Kristo. Pakiulit nga ang isang salitang ito, tungo. Palakpakan mo ang Panginoon. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat. Mga kaparokya, mag-like and subscribe na po sa ating official YouTube channel, www.youtube.com/HFPRojas, at i-follow na ang ating Facebook page, www.facebook.com/HFPRojas. Maraming salamat po mga kaparokya.